Nakabasa ka na ba ng isang kwentong fantasy na may romance? Na may isang prinsesang makakakilala ng isang basurero? Kung hindi pa, magpatuloy ka. Ang kwentong ito ay likha ng isang Wattpad writer. Pinamagatan niya itong Ang Prinsesa at ang Basurero. Ang Prinsesa at ang Basurero, Chapter 3. Nakatulala sa kawalan si Ruby. Kagigising lang niya at malalim ang iniisip. Gusto kong makabalik sa Florania. Gusto ko. Sabi ng dalaga sa sarili. Napahikbi nga at napayuko ito. Sa ngayon nga'y alam niyang wala siyang magagawa kaya naisip niyang magtiyaga sa lugar na pinagdalhan sa kanya. Samantala, napamulat naman si Richard mula sa pagkakatulog. Napasulyap din siya sa luma niyang orasan. 5:30. Isip-isip niya. Tumunghay siya at nag-unat-unat ng braso. Napatingin din siya sa higaan at wala si Ruby roon. Saan nagpunta ang baliw na iyon? Bulong ng binata habang nagtatanggal ng muta. Napapahikab din siya. Umaga na. Nagulat ang binata nang may nagsalita sa likuran niya. Nilingon niya ito at nandoon ang dalaga. Bagong ligo at tuwalya lang ang balot sa katawan. Napalunok tuloy si Richard dahil ang puti at ang kinis. Kahit madalas niya itong nakikita ay natutulala pa rin siya. Ako na nagluto ng kanin at pati na rin ang mga pinaarawang isda na binili natin kahapon. Sabi pa ni Ruby at naglakad ito papunta sa higaan habang sinusuklay ang basang buhok. Nagluto ka na? Tanong ni Richard. Kinabahan kasi siya dahil baka palpak ang luto ng dalaga. Oo, bakit? Wala ka bang bilib sa akin? Isa akong prinsesa. Sagot naman ni Ruby. Tumango na nga lang ang binata. Biglang naalala ni Richard ang susuotin ni Ruby kaya agad siyang pumunta sa kahon ng mga damit niya. Kahapon kasi ay nanghingi siya ng ilang lumang pambabaeng damit sa kapitbahay nila. Balingkinita ng katawan ni Ruby at alam niyang kakasya ang mga nahingi niyang damit dahil kaidarin lang halos nito ang gumagamit ng mga ito. Ipinanghiram niya rin ang dalaga ng rubber shoes para mas maayos tingnan. Ang gaganda ng mga damit na ito. Ngayon ko lang nakita ang mga ito. Sabi ng dalaga nang ilabas ni Richard ang mga damit. Parang ngayon lang ito nakakita base sa itsura sa mukha nito. At itong sapatos na ito, kakaiba, makulay at hindi yari sa salamin. Napatawa pa si Richard sa mga narinig niya. Parang sa mga fairy tale lang yata may mga ganong sapatos, yung nagkikislapan. Binilhan nga pala kita ng pante at pra sa ukay para hindi na bumabakat ang dapat bumakat. Sabi ni Richard at napakunot ng noo si Ruby. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng dalaga. Ngumiti na lang si Richard at sinabing wala. Sinabihan niya rin ito na magsuot na ng damit. Maliligo na raw siya. Marunong ka na siguro, mahal na prinsesa. Ikaw na ang bahala. Liligo na ako. Paalala ni Richard at kinuha na nito ang kanyang mga damit. Pumasok na siya sa loob ng CR pero bago iyon, huwag mo akong sisilipan habang nagbibihis dahil kung hindi, pupugutan kita ng mga ulo na mayroon ka. Paalala naman ng prinsesa. Napalunok naman si Richard dahil doon. Habang naliligo ang binata ay iniisip niya ang pagdadalhan niya kay Ruby mamaya. Ipapasyal niya ito. Pagkatapos noon ay makikipagkita siya sa nakakabata niyang kapatid. Namimiss na niya ito. Ang kapatid niyang patuloy siyang inaalala. Hindi tulad ni nanay. Mahinang sabi ni Richard at pagkatapos noon ay nagbuhos na siya ng tubig sa katawan. Nang matapos maligo si Richard ay agad niyang kinuha ang damit na susuotin niya. Hindi na niya nilingon ang dalaga na busy sa pagtingin sa sapatos na hiniram niya para rito. Agad siyang pumasok sa CR at doon na nagsuot ang damit. Ang isa sa dalawa niyang bagong damit at pantalon na regalo pa sa kanya ng kapatid niya. Pagkalabas niyang uli ay nakita niya ang dalaga na hindi magkaintindihan sa pagsuot ng sapatos. Naisipan niyang lapitan ito at tulungan. Napakahirap suotin ang ganitong klaseng sapatos, asar na sabi ni Ruby. Napapatawa na nga lang si Richard dahil doon. Tulungan na kita, mahal na prinsesa. Halos paluhod na inayos ni Richard ang pagsuot sa sapatos ng dalaga. Parang nagpo-propose.
Napangiti na nga lang siya dahil naalala niya rin ang kwentong Cinderella na laging kinekwento niya sa kanyang kapatid noon. Ang lambot at ang kinis ng paa, isip-isipan ng binata. Anong nangyari sa'yo? Napapitlag na lang si Richard nang yugyugin ni Ruby ang balikat niya. Natigilan kasi ang binata bago maitali ang sintas ng pangalawang sapatos. Kung ano-ano kasi ang naiisip niya. Sorry, napapatawang ewan na lang ang binata. Ganito ang pagtatali ng sintas, sabi ni Richard na tinuruan na lang si Ruby. Doon na nga rin sila natapos at tumayo na siya. Pinatayo na rin niya ang dalaga. Ang ganda at ang sexy pala niya. Isip ng binata habang pinagmamasdan si Ruby mula ulo hanggang paa. Naka-pink na shirt at fitted black jeans. Ang ganda mo, biglang nasabi ni Richard. Biglang namula naman ang dalaga sa narinig. Napatitig din siya sa binata pero agad niya itong iniwas. Isa akong prinsesa at talagang maganda ako. Tayo na kumain nang matikman mo ang mga luto ng prinsesang gaya ko. Sabi naman ni Ruby at natawa na lang ang binata. Medyo kinabahan naman si Richard nang makitang may takip pa ang kanilang ulam. Naupo na sila sa tapat ng maliit na mesa. Maayos ang kanin, medyo sunog nga lang ang ilalim. Kaso nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tuyo na ulam nila. Uling ba ito? Isip-isip ng binata. Hindi na makilala ang ulam dahil sunog ito. Masarap iyan dahil ako nagluto. Kumain na tayo. Kampante namang sabi ni Ruby. Dito na napalunok ang binata. Naglagay na siya ng kanin at kumuha ng ulam. Masarap di ba? Sabi ni Ruby nang makitang kumakain na si Richard. Oo, napakasarap. Nagsinungaling na lang ang binata. Gusto na nga niyang iluwa ang ulam dahil sa pait. Si Ruby naman ay ganadong-ganado. Sarap na sarap sa kanyang luto. Mukhang first time pa lang na makakasakay ng tricycle si Ruby. Ito ang nasa isip ni Richard. Ngayon lang kasi niya ito nakitang tuwang-tuwa. Ang likot-likot habang nasa biyahe sila. Ang sarap sumakay rito. Bakit hindi sa mga 4 na gulong tayo sumakay? Lahat ng mga sasakyan na makikita ng dalaga ay parang gusto niyang masakyan. Pati nga kariton at pedicab ay hindi pinalampas. Ang dami pang tanong at sinasabi ni Ruby. Natatawa na lang si Richard sa kainghayan nito. Kaliwat kanan din ang lingon ng dalaga sa pagtingin sa mga buildings na dadaraanan ng sasakyan nila. Maging si Manong driver ay mukhang naririndi na nga rin dito. Huwag kang malikot, mamaya mahulog tayo. Awat na lang ng binata sa malikot niyang kasama. Dahil tuloy sa ingay nilang dalawa ay nabadtrip si Manong driver nang sila'y bumaba. Huwag na raw uli silang sasakay sa tricycle nito. Pasensya na Manong, nasabi na lang ni Richard. Sa simbahan sila unang pumunta. Gulat na gulat nga si Ruby sa nakita. Isang palasyo. Naibulalas ang dalaga. Napailing na nga lang si Richard dahil doon. Sabihin mo sa akin, sino ang hari rito? Nais ko ring malaman kung sino ang dumesenyo nito. Dagdag pa ni Ruby na seryosong seryoso. Tapos manghang-mangha pa sa nakikita. Hindi iyan palasyo, simbahan iyan. Sabi naman ng binata at pumasok na sila sa loob. Simbahan? Ano iyon? Tanong ng dalaga. Simbahan, dito nakatira ang Diyos. Magdasal ka sa kanya at papakinggan ka niya. Paliwanag ng binata nang sila'y makaupo. Diyos? Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siyang makausap. Napatawa na lang ng mahina si Richard nang marinig iyon. Baliw nga talaga ang babaeng ito sa isip-isip na lang niya. Ipinakilala din niya ng maayos kung sino ang Diyos sa dalaga. Nakahinga na nga lang ng maluwag si Richard nang matapos ang misa. Mabuti na lang at walang kahihiyang ginawa si Ruby. Pagkatapos din noon ay agad silang lumabas ng simbahan para pumunta sa parke. Naisip kasi ng binatang ipasyal ito roon. Habang naglalakad sila ay hiyang-hiya si Richard dahil sa ginagawa ni Ruby. Pinapara kasi nito ang mga sasakyang dumaraan. Hindi naman sila sasakay. Nasita nga rin sila ng enforcer dahil dito. Hoy, bakit hindi tayo sumasakay? Gusto ko roon sa magagandang sasakyan na sinasabi mo. Napapakamot sa ulo na lang ang binata dahil dito. Maglakad na lang tayo, malapit na rin naman. Sabi na lang ni Richard. Sinungitan naman siya ng dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Masakit na ang paa ko. Biglang sabi naman ng dalaga. Malapit na sila sa pupuntahan pero ito pa ang nangyari. Malapit na tayo, ayun lang oh. Ayun na lang oh.
Inis na sabi na nga lang ng binata sa pag-iinarte ni Ruby. Itinuro niya rin ito rito. Ilang lakaran na nga rin lang at nasa park na sila. Anong lugar iyan? Biglang natulala si Ruby. Namangha at parang nakakita ng multo nang makita ang magandang park na pupuntahan nila. Bigla itong napangiti at tumakbo na kaagad papunta roon. Ang park may mga puno, mga bulaklak at may malawak na ground. Magandang pasyalan at pahingahan para sa marami. May ganitong lupain pala rito. Dito na tayo manirahan. Maraming ganito sa kaharian, masiglang sabi ni Ruby. Napailing na nga lang ang binata sa narinig. Paano nga naman daw sila titira rito? Hindi naman nila ito pagmamayari. May tililing talaga ang babaeng ito. Isip-isip na lang ng binata. Hindi pwede, hindi naman ito sa atin. Sabi pa niya at nginusuan naman siya ng dalaga na patuloy pa rin sa pagtingin sa paligid. Kasalukuyan silang naupo sa damuhan. Marami rin ang tao sa park, linggo kasi. Gumaan bigla ang pakiramdam ni Richard. Paano? Ngayon lang niya nakita si Ruby na ganito kasaya. Tamang-tama pala ang pagdala niya sa lugar na ito. Parang bata naman siya ngayon. Bulong pa niya. Ang ganda rito! Nakangiting sabi naman ni Ruby. Nagawa pa nga niyang humiga sa damuhan. Maya-maya pa'y may nakita si Richard na nagtitinda ng ice cream. Dito ka lang prinsesa, may bibilhin lang ako. Bumili si Richard ng 2 apa na ice cream. Binigay niya kay Ruby ang isa. Napatawa pa nga siya dahil inamoy-amoy pa ito ng dalaga. Ano ito? Takang tanong ng dalaga. Ice cream ang tawag diyan. Masarap iyan. Sagot naman ng binata at doon na rin nila sabay na kinain ito. Ang lamig! Bulalas ng dalaga na ininspeksyon uli ang natikmang ice cream. Tapos biglang napangiti. Ang sarap ng malamig na pagkain ito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Pagkasabi noon ng dalaga ay sabay pa silang nagngitian. Nang maubos nila iyon ay naglibot naman sila sa buong park. Ngiting-ngiti nga si Richard dahil iba ang aura ni Ruby ng mga sandaling iyon. Masayang masaya talaga. Gusto ko lagi tayong pumunta rito. Sabi ng dalaga habang naglalakad sila. Delikado, ano na lang ang kakainin natin kung lagi tayong pupunta rito? Isip-isip naman ni Richard dahil mauubos ang pera nila sa pamasahe at pagkain. Maya-maya pa'y may nadaanan naman silang nagtitinda ng cotton candy. Nagulat na nga lang binata nang biglang humawak si Ruby sa braso niya. Dumikit sa kanya na parang naglalambing. Mukhang masama raw yata ang panahon, naisipan niya. Ruby? Richard, bumili ka rin ng kakaibang bulak na iyon. Hiling ng dalaga. Hindi naman ito tinanggihan ng binata. Ibinili niya kaagad ito at pagkatapos ay naupo muna sila para kumain noon. Ang tamis ng bulak na ito. Ang dami palang masasarap na pagkain dito. Sabi ni Ruby habang dahan-dahang pumupunit sa kinakain niya. Cotton candy ang tawag diyan. Nakangiti namang sabi ni Richard habang pinagmamasdan ang dalaga. Ang cute daw nito kapag ganito. Akin na lang iyang nasa iyo. Sabi agad ni Ruby nang maubos ang kinain niya. Natawa naman ang binata at agad ibinigay ang hawak niyang cotton candy rito. Salamat. Nagulat pa ang binata nang marinig niya iyon. First time, sabi niya sa sarili. Pero mas nagulat siya nang tapikin pa ng dalaga ang pisngi niya. Napagtanto ko, napakabait mo pala. Hindi alam ng binata kung paano magre-react. Napailing na lang siya dahil bakit ngayon lang daw iyon na-realize ng dalaga. Naglakad na uli sila. Napapangiti nga si Richard para na rin kasing nagde-date sila at ngayon lang niya uli itong naranasan. Aakbayan na nga niya sana si Ruby pero hindi na lang niya itinuloy. Ang saya rito, sabi pa ni Ruby at nagngitian silang dalawa. Gusto mo na bang kumain? Tanong ni Richard at isang mabilis na oo ang sagot ng dalaga. Napangiti pa ang binata nang humawak uli ang dalaga sa bisig niya. Magkakagusto yata ako sa baliw na ito, sabi ng binata sa sarili habang dinadama ang lambot ng katawan ni Ruby. Pinaghandaan talaga ng binata ang araw na ito. Dinala niya si Ruby sa Jollibee. Natatawa na nga lang siya nang biglang nagtago ang dalaga sa likuran niya. Ayaw ko riyan, may malaking bubuyog. Hindi na naiwasan ni Richard ang tumawa dahil doon may kinatatakutan din daw pala ang dalaga. Hindi naman iyan gumagalaw, sabi ng binata at napahigpit ng hawak si Ruby
sa kanya habang sila ay papasok. Parang nagbago na raw ang dalaga kumpara noon na ayaw magpahawak at napakasungit pa. Ang lamig, biglang nasabi pa ni Ruby nang makapasok sila. Mukhang first time nitong makapasok sa may aircon. 2 plato ng spaghetti, 2 fries, 2 burger at 2 baso ng coke ang inorder ng binata. Agad naman itong binanata ng dalaga. Naiila nga si Richard. Paano ang takaw kumain ng kasama niya? Pinagtitinginan pa sila ng marami. Prinsesa ba talaga ito? Isip-isip na lang ng binata habang pinagmamasdan ang mabilis na pagkain ng dalaga. Pati nga ang burger na para sa kanya ay naibigay na rin niya rito. Ang sarap ng pagkain dito, sabi pa ng dalaga. Napangiti pa si Richard nang makitang may sauce sa gilid ng labi ito. Kinuha niya kaagad ang panyo niyang dala mula sa bulsa. Nabigla naman si Ruby nang biglang dumukhang si Richard palapit sa mukha niya. Hindi niya maintindihan pero bigla siyang kinabahan. Richard? Gulat na sabi ni Ruby. May sauce ka sa labi. Napangiti ang binata at agad niyang pinunasan ang gilid ng labi ng dalaga. Bigla tuloy itong natigilan at napansin agad ito ni Richard. Uy, anong nangyari sa'yo, prinsesa? Takang tanong ng binata. Wala. Iritadang sagot ng dalaga. Nagtaka tuloy lalo ang binata. Pagkatapos nila sa Jollibee ay pumunta naman sila sa mall. Busog na busog si Ruby dahil nag-request pa ito ng isa pang burger sa binata. Ang lamig sa malaking bahay na ito, ang daming salamin. May mga gumagalaw ring mga hagdan. Hindi ito mukhang palasyo pero gusto ko rin dito. Manghang-manghang sabi ni Ruby habang nakatingin sa loob ng mall. Kasalukuyan silang nakaupo ni Richard sa lugar na kung saan may palagi silang nagkikita ng kapatid niya. Mall ang tawag rito, sabi ng binata at tumango na lang ang dalaga. Richard! Maya-maya nga, isang pamilyar na boses ang narinig ng binata na tumawag sa kanya. Nilingon niya kaagad ito pero hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang kapatid niya. Nay? Napatayo si Richard at agad na nagmano siya rito. Si Cherry po. Sandali namang napatingin ang nanay ni Richard kay Ruby. Tapos tumingin uli ito sa binata na para bang may nagawang mali. Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na ayaw ka nang makita ng kapatid mo. Seryoso nitong sinabi at natigilan naman ang binata nang marinig niya iyon.